Ayan, maraming salamat po sa Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan po. Happy Pastor Appreciation Month po ngayon. Lalo na po kay Pastor Val at Pastor TV. Happy Pastor Month po ngayon. Kay Pastor Salio, kay Pastor Adultin, at maging sa lahat po ng leader sa UOBC po ay akin pong ipinagpapasalamat sa Diyos. Sa Kids Ministry kay Ate P at si Smiley sa Women's Ministry, at sa Men's Ministry po ay si Uncle Pelmer po. So, isang maligaya po hindi malungkot. Dapat po lagi po tayong masaya. Salamat po sa buhay ninyo kasi po, bakit po pinagpapasalamat? Kasi po sila ay nagpapatuloy po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakasama natin sa lahat ng gawain. Dahil ngayon po ay buwan ng October, Pastor Appreciation Month po siya. Sa lahat po ng pastors sa buong mundo, maligayang buwan ng mga pastor para sa inyong lahat. So, napakasarap po ng awitin. Napansin ko lang, mula umpisa ng kinanta, Malayang Pilipino. Malaya ba tayo? Amen! Malaya. Kung napansin niyo po roon, tanging may na puro malaya. Malayang Pilipino, Malaya, break every chain. Lahat po ng mga pinagdadaanan na pagsubok sa buhay, ano man yung mga nakatali sa atin, ay naputol na po ito. At yung sa pumuling kinanta nila, Hallelujah, who one praise one who set me free, Jesus Christ is living hope. Amen. Ang pag-asa po natin lahat ay si Kristo. Amen. So, ngayong umaga po, nagbigay po, ang sermon po natin ay nagbigay na po ng tema si Pastor Val. Ang aking pong team ay pusong mahabagin. Medyo masakit po ang sermon natin ngayon. Gusto ba natin masaktan? Ang totoo po, lahat po kung babasahin po natin ang gospel, karamihan po dyan, masakit po. Dahil minsan po yung ating kaya nga po yung kanta, malaya na, pinalaya na tayo. Dapat, malaya. Pero totoo po, mayroon pa rin po tayong mga bagay na hindi natin totally nabibitawan. Hinahawakan pa rin natin na dapat kalimutan na natin yun. Kaya nga malaya Kaya nga po napansin ko. Sabi ko, alam pa ng kanta yun ay kung meron pang nakatali, break every chain. Kailangan putulin. Di ba? Sa akin, kanina po nakalagay doon, hindi po madaling masakin yun. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, mapuputol po yan. Amen? Ayan, pakilagay nga kapatid, ang ating pong tema ay, ayan po, ang title po, Mapagbigay na Puso. Medyo kulang lang po siya. Ayan maging mayaman sa mabubuting gawa. Ang title po niyan, maging mayaman sa mabubuting gawa. Ang ating pong text ay nasa Mateo chapter 5, verse 7. Isang verse lang po para mga 5 minutes or 15 minutes tapos na po. May sila na. Ayan. Maging mayaman sa mabubuting gawa yan. Ayan. Dalawa kasi yan pusong mapagbigay at maging mayaman sa mabubuting gawa. So, okay lang yun. Ayan na yan. Makikita natin dyan, ano ba ang kaugnayan niyan, kinanta malaya, Kasi kung malalaman po natin
Sabi diyan, sa text natin, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Pero bago po tayo patuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa umagang ito at nawa, Panginoon, Ikaw ang magsalita sa amin. Ipaunawa mo sa amin at nawa ang aming mga puso. I-ready mo, Panginoon, kung paano namin tatanggapin ang bawat mensahe at maging pagpapala ito sa bawat isa sa amin. Salamat, Ikaw nawang mataas sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan. Wow, ano ba yun? Simple lang po. Sa simpleng word, kung makikita po natin yan, babasahin natin, mahabagin naman ako. Maunawain naman ako. Pero tingnan po natin, ano dapat ang karakter ng isang taong mahabagin? Tingnan po. May mga nilagay po ako dyan. Ilan lang po yan sa dapat makita sa atin. Sabi dyan, mapagmalasakit. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis, mapagpatawad, mapagpasensya, at maunawain, mapagbigay at matulungin, mapagbigay o mapagparaya sa lahat. Yan ang makikita mo sa tao mapagmahal sa Diyos. Yan ang ilalaman po sa mga karakter na dapat nakikita natin sa buhay natin. Bilang isang mananampalataya. Alam niyo po yung pagiging mahabagin, hindi po natin kayang gawin yun, magiging mahabagin o maawain. Yung puso natin, bilang isang mga Kristiyano, meron pa mga isang tayo dito? Siyempre wala na, no? Kristiyano tayo mananampalataya tayo. At iyan dapat ang maging karakter natin. So kapag yan ang karakter natin, meron tayong pagpapahalaga, hindi lamang sa ating sarili. Ako po lagi kong sinasabi ko, lagi kong pinapantay ang sarili ko kasi baka mamaya po ako pala ay nakakasakit na sa ating kapatid. Sino ba yung kapatid? Hindi lamang po ito sa pamilya, hindi lamang po sa ating bahay. Higit lalo na sa ating mga mananampalataya. Hindi po tayo parehas ng kaunawaan, hindi po tayo parehas. Pero sisikapin po natin dapat na iyan maabot natin. So tayo, ngayon po umaga po, may bisita po tayo ngayon, hindi po napansin. Meron po akong paboritong estudyante, ano po si brother. Ano pangalan ko natin? Hindi alam ang pangalan. Eduardo, ay hindi pala, hindi ay Eduardo. Alam nyo, dalawa yung paboritong estudyante. Ang totoo, anim sila. Ang natira na lang ay 3. So, dalawang paborito ko, yung isa nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng gabi siya, tumuwi po ng masbate. So, nandyan po siya ngayon, kasama niyo po sa likod yan. Tayo mga kapatid, pugi-pugi ang taga po yan, bayan lumati. Tingnan niyo po, isa po siya sa pinago ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay natin. Ayan po, si nanay, ano pangalan ni nanay? Nanay Merly. Ngayon kasi nakita ko na natin siya. Ngayon lamang po, tayo nga po kayo. Pangalawa, tayo po nga nanay. Ngayon ko na siya nakita. Welcome po nanay Merly. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po, nandito po kayo. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Kasi isang simpleng verse, sabi doon, mapalad ang mahabagin sapagkat kahabagan. Sila'y kahabagan. Yung mga karakter po na atin na nakita dyan, mapagmalasakit. Isa na po yung malasakit. Ano po yung nagmamalasakit? Hindi po yung ayudan, ha? Kapag malasakit, hindi po totoong malasakit kasi ilan lang ang pinili. Pero ang malasakit po, sa ating puso po yun. Ano po dapat ang nakikita bilang nagmamalasakit tayo sa ating kapwa? Ano po? Malasakit. Hindi ayuda. Nagmamalasakit tayo sa ating kapwa. Concern. Ano ba yung term na pwede gamitin doon?
Mahal, o simple lang. Pero yun po ang pinakauna po kasi sa kabuuan niyan. Nakita niyo po doon. Kapag mayroon tayong pagmamahal sa Diyos, lahat po yan kaya po natin gawin. Mapagmagsakit, kailangan natin maganda ang kalooban. Anong maganda ang kalooban? Nagtutulong. Maawain. O yun po. Marami pong bagay, iba-iba man ang salita, pero dapat makita ito sa atin. Kasi bakit? Tayo ay Kristiyano. Tayo ay mananampalataya. Nakipag-isa tayo kay Kristo. Dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo, iyan ang dapat na nagiging bunga na pabago. Kaya nga tayo, malayang Pilipino. Malaya po tayong lahat. Sabi dyan, mapagpakumbaba. O mapagpakumbaba. Ako po, totoo po ako minsan, mayaman din pa. Totoo po yun, may kailangan ako minsan. Lalo na pag kami nga mag-asawa, pag nagtatalo kami, ayaw ko talaga magpatalo sa kanya. Sa banda mo, talo pa rin ako eh. Ako pala ihari, siya pala yung alas. Talo pa rin, di ba? Pero, sa amin lang yung mag-asawa. Pero pagdating ako sa makikita tayo ng aking mga mananampalataya, hindi po ganun dapat tayo. Pinag-uusapan po dapat. At lagi po natin tandaan ang ating mga sarili po, minsan, yung ating sarili ang tingnan natin. Baka naman tayo ay, lagi ko po yung sasabi sa aking asawa nga, sabi ko, ano ba tingin mo sa akin? Pugi ka. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi ganon. Ano mo yun? Hindi iba. Ano ba tingin mo? Ano sabihin mo? Siyempre, magtatalo na naman kami. At pag kami nagtalo, yung anak namin, nakikisali rin. Di ba? Sa panahon, talo pa rin ako. Di ba? Kasi ang babae, hindi naman po nagpapatalo. Kasi nga sila yung ilaw ng pag ilaw, maliwanag yan. At alam niyo ba, sabi ng iba, yung babae raw, ang pinakamalakas kaysa sa lalaki pagdating sa bahay. Kasi nasa kanya lahat. Hindi pwede lalaki. Pero utos ng Biblia, magpasakop sa lalaki. Totoo po yun. Pero pagdating sa mga pagsubok sa buhay, maging sa mga lahat na sa loob ng bahay, sila yung malakas. Kasi pag ubos na budget, magtanong ka sa kanila. Subukan mo. Subukan nyo. Magtanong ako, pag magtanong ko, sabi ko naman ng pera, hindi naman ako nangyayisay, hindi naman ako nangyayala. Bakit? Ganito ako. Malakas sila. Hindi ka pwede magtanong-tanong ka kanila. Magkakaway na kayo. Sigurado yun. Relate pa kayo lang? Totoo yun. Subukan nyo magtanong. Yun po ang realidad ng buhay. Pero, dahil sa magandang kalooban, lahat ng bagay po, maganda lang kalooban, hindi po masama eh. Nagpapakumbaba tayo, natututo tayo magpakumbaba na pag-uusapan. Ako pag naisip ko mali, hindi ako nagsusuri. Yung mayakap ako, kaya sinisip naman ako. Hindi ka pa nga nagsusuri. May mga ganon. Pero sa mga kasawa lang po yan. Sabi ko kanina masakit ang sermon. Bakit tawa-tawa? Tingnan ka noon, makita natin ang realidad ng buhay, yung totoong buhay. Mapagpatawad. O, di ba? Pag nagkakamali, may pagpapatawad. At mapagpasensya. Ito po kasi minsan ang pinakamahirap, ang pagpapasensya. Gaano kahaba. Sabi ng lolo namin, makikita daw sa isang tao kung gaano kahaba ang pasensya na, subukan mo mamimili. Ano mo gaya mo sa pagpapasensya? Ay kung maghapon lang wala kasi kung kumagat ko sa paggamit ko, baka kumuha na lang ang timay, hindi masin mo na lang yung para. Di ba? May mga pagkakataon po kasi, yung sa pamimili ko, isa na po yung sa pinaka, maghintay ka doon eh. Ay kung may pera, mati ka na po sa palengke. Di ba, isa na naman ang tagal, tapos maghapon doon kung gusto magkaroon ng tanghalian. Yun po ang sukatan po nila pagdating po sa pasensya noong araw. Pero ngayon, hindi na kailangan ang sukatan ngayon. Pag nag-try ka sa kalsada, ang sukatan mo, magnakat ka, makikita mo, pasensya ng tao. Kasi meron pong nagagalit. Ikaw, nagagalit ka pa rin? Nag-try ka? Sigurado ka, ha? Hindi mo kasi lintas yan. Lahat po na nasa kalsada, noon, sa pamimili ko, bayad ako nun. Pero sa ngayon, ang basyan ngayon, na makikita ko yung pasensya ng tao pag nag-try ka sa kalsada. Kung ako na, inis, nakaibay ka kung nasa gilid na ako dumadaan eh. Pag may dumanda na,
Pusin na pusin. Umuna ka na kasi. Alam mo nang halit yung nagdadrive ng e-bike eh. Pusin ka na pusin. Alam mo matagal yung e-bike. Hindi naman yung tutulin. Ayaw ko umuna. Pero ano lang po yun. Sabi na, gaganda din ako. Wala ko talaga may tulis yun eh. Hanggang doon lang yun eh. So, ang pasensya, makikita natin sa buhay ng bawat isa pag ito ay nandiyan na tayo sa labas ng komunidad. Pwede natin itago yun eh. Maunawain. Di ba? Yung maunawain. Ano siya isang maunawain? Ang pagiging, ito po, may mga karakter po tayo ganito. Ang pagiging maunawain, pagdating po sa pagtatalo, minsan kahit nakapiraso na lang natatama, ay talaga ilalaban mo kayo. Amen? May kinalaman yan eh. Pero, totoo yun. Yung pagiging maunawain, saan na makipag, ako po, kapag minsan, pag naisip ko, kaya ako nang alam. Kasi may mga bagay na pwede pagtalunan, may mga bagay naman na hindi. Kaya mag-uunawaan na lang kayo. Sige na nga, pagpasensya, mapagbigay at matulungin. O sino mapagbigay dito? Ako alam ko, kilala ko marami. Salamat sa mga nagbibigay ha. May mga tao talagang giver at may mga tao talagang sobra-sobra naman. At yung mga wala naman, magbigay kayo. Wala nang bibigay kasi wala naman, di ba? Pero mga kapatid, yung meron din naman at nakita niyo yung wala, pwede na naman silang bahaginan. Matulungin. Amen? Pero mas walang iba tayong inaasal na magbibigay sa atin, kundi ang ating Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi dito, mapagbigay o mapagparaya. O ang mapagparaya, hindi mo tungkol sa boyfriend, no? Mga kabataan ha. Pag boyfriend mo yan, tapos nagkaroon ng karitan, hindi atin yan eh. Sa'yo na lang yan. Baka may bibigay sa akin si Lord. Oy, mga kabataan, hindi porket mga ganun eh. Pag nagkaroon ng mga crush-crush, di ba akin yan? Eh sa mag-asawa, hindi mo pwede yun. Asawa ko yun. Mapagbigay ka naman mapagbigay, bibigay mo ng asawa mo. Hindi ko pwede yun. Sa mga kabataan at kung boyfriend pa lang o kaya girlfriend pa lang naman, o kaya crush pa lang, huwag mo nga akin mo na. Pero kung bigay ni Lord, kasi ito po, ang mabuting may bahay ay regalo ng Diyos. Yan. E paano yung malatigwin na ano? Kaninong regalo? Uy, hindi ako sasabi ng gano'n, ha? Meron din kasing gano'n. Ito, may isang, yung kapatid kasi, isang estudyante, tawa ng tawa siya. Kasi, totoong dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Langit at impyerno. Sabi nga, parang ayaw ko sa langit, parang hindi ako sa langit, meron ko sa impyerno. Isa sa kita, walang gano'n. Sa kita, palutang-lutang ka doon. Alam mo, nagbahay ka doon, hindi ko, parang yung logi doon is nasa gitna ka. Tayo, may paninindigan tayo, lalo tayo mga Kristyano. Kung pupunta tayo sa langit, siguro natin na pupunta tayo sa langit. Kung pupunta sa impyerno, sikapin pa natin, ano tayo mapunta roon? Bakit? Mahirap doon. Ipinakita po ng Biblia na napakahirap ang kalagayan doon. Naalala niyo si Lazaro at ang mayaman? Mahirap ang kalagayan ng mayaman doon. So, kung pinakita na mahirap doon, eh bakit natin uusun doon? May nakita ko ng post, sabi, mag-ayos naman kayo mga kapatid. Napakadami na namin dito. Dadagdag pa kayo. Diba? So, dapat ang mga Kristiyano, dahil malaya na tayo, iyan dapat ang maging mga karakter natin. Colossus chapter 3, verse 12 hanggang 15. Kaya bilang mga banal at pinamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit. Maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Unity. Hindi po kaya. Tingnan mo yung walis. Subukan mo magwalis ka. Isang tingting lang gamitin mo. May madadala yung wala. Kaya po yung walis marami kasi maliliit po siya. Piloso po, no? Maliliit. Kaya yung pinagsama-sama para magamit po siya. Unity, sama-sama. Anong ibig sabihin ng unity? Nagkakaisa. Hindi yung kayo na lang, magkaisa tayo pero kayo na lang. Hindi po yung ganon, sama-sama tayo. Ang bawat ginagawa natin, lalo pag dating sa gawain ng Panginoon, sama-sama, nagkakaisa. So, napakalinaw po niyan. Ang mga bagay na yan,
dapat makita sa atin. Dapat po yan makita sa atin. Mangyayari lamang kung tayo ay nagpapasako kay Kristo. Totoo hindi? Alam niyo po, kung tayo may takot sa Diyos, mahal natin ang Diyos, kaya natin gawin ang lahat ng yan. Sa paano? Una, may tatlo po tayong friends, nag-uupis pa rin po tayo. Next, isang verse ko naman po kasi, kaya ayan po. Ang una po natin, sabi dyan, ubalin na ang lumang pagkatao. Yan po ang una. Ubalin ang lumang pagkatao. Naniniwala tayo, sabi dyan, naniniwala tayo sa nakasaad sa akin, Ikalawang Korinto chapter 5, verse 17. Sabi dyan, na tayo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao at lahat ay bago na. Ito rin ang binibigyan din ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas. Ang dating pagkatao ay nararapat ng patayin, mawala, iwasan, itakwil at layuan. Bakit? Bakit? Para magawa natin yung mga bagay na dapat nating gawin. Itakwil, pinatay na. Kung titingnan po natin yan, sabi ni Paul, ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo, nagiging isang bagong nilalang, nagtatransform. So may bago na siyang karakter, dapat bago na. Bago na po tayo. Mahirap pong gawin, totoo po. Lahat po tayo, may mga kahinaan din. At minsan, nananay pa kayo kahinaan natin. Pero ang sabi po dyan, humahubarin na ang lubang pagkatao. Kasi tayo ay mananampalataya na, huwag na tayo bumalik doon sa dati. Kung may mga karanasan tayo na hindi maganda dati, dapat ngayon maging maganda naman. Bakit? Magpapasko na eh. Diba? Magpapasko na kinaunayan ng Pasko. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos para sa atin ay hindi lamang po tungkol sa mga bagay na material, kundi maging sa ating mismong buhay. Ang layunin ng Diyos, tayong lahat ay mabago at makita ito. So kung dati tayo makagalitin, siyempre hindi na. Dapat hindi na. Kung tayo po ay nag-chichismis dati, ngayon, hindi na, udagdagan pa. Dapat hindi na. Kaya nga yan, ang puso ng isang mahapaging tao, nagbabago po yan, natatransform po yan. Kung dati mahabagin, mas naging mahabagin siya. Hindi na siya dapat babalik doon sa dati. Na kung siya ay salbahe, kapag ginawa hindi maganda sa kanyang isang tao, ay gagantihan niya. Hindi po pwede yun. Wala pa rin pinagbago kapag ganoon. At makikita natin yan. Sa pamumuhay pa lang po natin, paano tayo nakikisalamuha, paano tayo nakikipag-usap sa ating kapatid, at paano natin pinapakasamahan ng ating mga kapatid. Sino bang kapatid ang tinutugol yan? Mananampalataya ba? Kapatid sa physical? Kapatid sa spiritual? Lahat po. Na dapat makita sa buhay natin si Kristo. Bakit? Ang sino nga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya sabi dyan, ubarin na ang lumang pagkatao. At naniniwala tayo doon na tayong lahat ay magiging bago. Ikalawa, sabi dyan, itiis na ang bagong pagkatao. Ano yung bagong pagkatao? Sabi dyan, Ephesians chapter 4 verse 24, at ang lahat, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilithang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tingnan niyo po, may mga binanggit yan, kung mapapansin niyo po, yung bagong pagkatao na nilithang kalarawan ng Diyos. Ay, tayo pa, hindi kalarawan.
kalarawan. Hindi lang po yan tumutukoy sa physical, ang pagkakabanggit yan. Ang pagkalikha ng Diyos, yung our image, pagkalahatan po yon, hindi lang po sa physical na ito, kundi maging yung dapat pag-uugali natin. Banal, namumuhay na may kabanalan, matuwid. Yun yung mula sa Diyos, kalarawan ng Diyos. Ang sa mundo natin, mayroon tayong God Father at mayroon din God, ano isa? Meron po tatay ang mundo, meron tayong Diyos na sa langit, meron din tatay dito sa mundo. Kaya hindi po pwedeng sa gitna doon, na hindi pwedeng sa gitna. Meron akong naaalala kasi pag gusto niya, ayaw niya doon, baka mamaya, hindi pala ako pwede doon, hindi rin pwede. Sa gitna ka na ako. Lagi siya sa gitna, pero hindi po pwede yun, ha? Meron po, dalawa po lagi, kalarawan ng Diyos. At pag kalarawan ng demonyo, ang gawain niya ay ano? Mapanira, mapangwasak, at nakakatakot po yun. Ano po yung mga, kung titingnan po natin, alam ko hindi ko nilagay dyan. Kaya sabi ko sa inyo, kapag ang ginagawa ng isang tao, winawasak na ang isang kapatid, ang isang tao, hindi yung galing sa Diyos, hindi ganun ng Diyos. Ang sabi dyan, matuwid. Yung kalarawan ng Diyos, matuwid, banal. At namumuhay ayon sa katotohanan. Ano yung katotohanan? Si Kristo po yung katotohanan. Christ likeness dapat ang ating pamumuhay. Ngayon, kung ang ginagawa mo masama, kaya po sabi ko masakit eh. Pero hindi na po tayo dapat ganon. Sabihin mo nga sa kapatid mo, sa katabi mo, sino mang kapatid? O sa katabi mo? Wala pa akong sinasabi. Hindi na tayo ganon, nagbago na tayo. Kaya dahil ibigis natin ang bagong pagkatao. Sabi ko sa Biblia, naparito ang diablo para manira, mangwasak. So, kapag gano'n ang gawain natin, hindi tayo anak ng Diyos. Dalawa lang po ang anak ng tinutukoy dyan. Anak ng Diyos at anak ng ano sabi ni Kaya? May sasabi si Kaya, anak ng may sinasabi siya eh. Kung yung aming ako, may sinasabi siya. So, dapat tayo, yan ang makita sa atin. Bago na tayo. Mga kapatid, tandaan natin, tayo na nandito ngayon ay bago na. Bago na ang tingis natin, bago na ang kilos, damdamin, isipan, at maging ang pananalita. So kung tayo ay ang binabanggit natin, lumalabas sa ating bibig ay hindi maganda, hindi pa tayo bago. Pero yung iba kasi ginagawa nilang biro yan. Pero iwasan natin magbiro ng ganon. Kasi dapat, bago na tayo. Bago ang kilos, maging ating damdamin. Lahat ng damdamin kailangan mabago. Kung tayo nagmamahal, dahil binago na tayo, ano dapat? Dapat, mas lalo tayong magmahal. Mas lalo nating mahalin. Siyempre, nagmamahal na tayo. Pero mas lalo natin dapat ipakita ang ating pagmamahal. Kasi tayo, binabago. Araw-araw yan. Sa ayaw at sa gusto natin, ang bunga ng pakikipag-isa natin sa Panginoon Diyos ay pagpabago ng buhay. Marahil sasabihin natin, alam ko naman yan eh. Totoo, di ba? Alam ko na yan eh. Minsan pag napakinggan natin, alam ko na yan. Napagnabasa ko na rin yan, napag-aralan ko na yan. Pero, mahirap kapatid. Kasi makikita dapat yan sa buhay natin. Ito, dapat, alam natin, kasi ito, malaking tulong po yan sa ating buhay. At kailangan ipamuhay natin ito. Kung alam na natin yung mga bagay na yan, dapat ipamuhay natin. Mahirap gawin. Totoo po yun. Kasi yung mga bagay na dapat na makita sa atin, at kung iba ang nakikita, paano natin masasabi na tayo ay binago na nga? Tayo ay kaisa na nga ni Kristo. Unti-unti po, hindi man madali, kahit na mahirap, pilitin natin
na makasunod. Iwasan natin yung mga bagay na hindi maganda. Kaya nga ang title natin po dyan, maging mayaman tayo sa mabuting gawa. Pusong mapagbigay. Maging mayaman sa mabuting gawa. Ano yung mga mabubuting gawa? Dahil tayo po, kung wala po yung love natin sa ating Diyos, hindi po natin kayang gawin yun. Magagawa lang po yan natin kung yan ay nararanasan natin sa Diyos. Ibis na natin ang mga nabanggit na katangian ng bagong buhay. Pusong mahabagin, kagandahang loob, kababaan, kaamuan, mapagpainuhod, pagtiisan sa isa't isa, pagtitiisan sa isa't isa, pagpapatawad sa isa't isa, at pag-ibig. Sa Talata chapter 12 verse 14, marahil hindi madali sa binasa po natin kanina sa Colossus, hindi po madali. Subalit, simulan lang natin bantayan ang ating pong mga sarili. Hindi po yan madali. Tayo po mismo, kailangan bantayan po natin ang ating mga sarili. Maging yung ating pananalita. Paalala ko lang po sa atin. Minsan po, yung ating mga simpleng biro, sabihin natin na biro, yun pala ay material impact. Kaya bantayan natin mabuti ang ating mga sarili. Lalo na sa mga kabataan. Yung mga biroan nyo dyan. Sino pala biro sa mga kabataan? Wala na amin siyempre. Wala na. Okay lang yun. Pero ito lang ang paalala natin na kailangan maging maingat tayo. Bilang isang Kristiyano, dahil tinitingnan po tayo ng ating kapwa. Iwasan po natin na may masabi sa atin. Ako po, pag may nagsabi po sa akin na ganito ganyan, madali lang po akong kausap. Pag sinabing burahin mo yan. Bura yan eh. Bura talaga yan. Kasi hindi maganda yun eh. Di ba? Kahit na maganda ang motibo mo, kapag sa iba-iba ang dating, burahin mo na kasi sa akin maganda, sa kanila pangit pala. Diba? Tanggalin natin at baka yung sa iba ay ganun din. So, wala tayong pag-uusapan. Pag pangit sa iba, kung baba lang tayo. Amen? Amen. Kasi doon lang tayo magkakasundo. Ay, pag sinabi ko, hindi, maganda to sa akin. Hindi naman yung para sa iyo eh. Hindi nga maganda eh. O halimbawa, nagsukawan namin, makapagsukaw kanina. Sinitangan ka na, dapat kulay black ang pantalon mo. Anak naman puro. Dito tawag pantalon, puro kulay black. Sabi, maganda yun eh. Di sa kanina maganda. Pero parang naano ka, puro black, tapos black yan. Tapos dali pa black, tapos kulay mo black. Baka mag-mint in black ako. Hindi, talagang sila kasi na nakakita. Mga kapatid, hindi natin kaya sabihin, ang ayos ko. Kahit ako tumingin sa sarili, hindi ko masasabing perfect yan. Pagdating sa iba ang paningin nila. Iba yung nakikita nila. So dapat matuto tayo sa mga bagay-bagay at marunong tayong tumanggap ng opinion ng iba at alam dapat natin kung ano rin ang damdamin ng iba. Dahil ang totoo, hindi po natin alam o kilala ang ugali ng bawat isa. Kahit magkakasama pa tayo dito, may kanya-kanya po yan. Maliban na lang kung kasama mo yan sa bahay. Kasi kung kasama mo sa bahay at may yun, araw-araw kayo mag-aaway. Kami ng asawa ko, ganun minsan eh, noon. Lahat din kami nagtatalo sa lahat ng bagay. Pero hindi ako manalo. Hindi ako manalo. Bakit pa ako nagpagtabi? Hindi naman ako mananalo. So maraming sinasaalang-alang. Bilang anak ng Diyos, dapat meron na tayong pusong binago. At ang ikatlo, ayan, malapit na tayo. Sabi ko nga mga 15 minutes lang, next lang, para hindi natin makalimutan. Si Kristo ang ating buhay. Tingnan po natin. Alam niyo mga kapatid, meron po akong mensaheng nagawa na kasi pagdating linggo, ngayong linggo, kahit ibang preacher, kinalulisan, inuugali ko, ano kaya ang inimensahe mo sa susunod? Inuugali ko ngayon. Minsan, mabilis ko pong nagagawa yan, Lord, salamat sa mensahe. Alam niyo po kung anong mensahe nagawa ko? Mensahe po ng kasaysayan ni Gideon. Kilala niyo si Gideon? Isang magsasaka, isang hamak sa angkan
ng Israel, sila yung pinakamahina. Kilala niyo si Gideon? Siya ba yung sa 300? Yung Spartan, ako! Magsasaka, walang takwit-takwit ang tao. Pero, ginawa siyang warrior ng Diyos. Ano bang ibig kong ipakita mo sa inyo? Lahat po ng walang kakayanan sa tingin natin, pero oras na ginamit po yan ng Diyos, hindi po mahalaga ang kalagayan ng sa buhay. Kung hindi ang pagtagumpay ng Diyos. Kaya mga kapatid, isa sa ugali ko, Lord, hindi ko kayang tumayo dito. Higit lalo na mag-lead sa lahat ng bagay, sa pagkakataon. Ang dami kong kahinaan. Hindi po ako nakapag-aral. Pero nandito po ako ngayon sa inyong harapan ngayon. Hindi dahil sa ikinatas ko sa sarili, kundi sumusunod ako sa Diyos kung ano ang pinagagawa niya sa akin. May mga bagay tayo na dapat natin pagkawakan at gawin. Hindi dahil sa ating sarili. Alam niyo mga kapatid, mahirap ang lahat ng bagay. Pero dahil kay Kristo, dahil nakipag-isa na tayo, binago tayo. At dahil kay Kristo, nasa Kanya na ang ating buhay. Balikan po natin. Sabi dyan sa Colossus chapter 3 verse 33, sapagkat kayo ay nangamatay na at ang inyong buhay ay natatago kasama na ni Kristo. Kasama ni Kristo sa Diyos at nagpatuloy si Pablo sa pagsasabing si Kristo ang buhay. Mahirap po pa rin ang dati nating pagkatao, lalo nakatandaan na natin ang mga pag-uugali o mga gawin. Totoo hindi. Totoo po yun. Mahirap pong patuloy basta-basta. Pero po, tandaan po natin na marami po akong nakasama at nakilala na po na dating ang buhay nila. Kasama ko rin noon. Pero ngayon po, yung mga nakakilala po sa Panginoon, unti-unti binabago ang buhay. At isa na po yung kapatid natin na isa na sa likod po, na lagi sa kanya ang pinipili. Yan po yan. Pero ang tatlo po yan sila, hindi lang yan nakasama yung isa. Lalo na yung isa, pero sila pinakapaborito. Kasi pag ako nagturo, sila lagi ang napapagalitan ko. Yung dalawa, kaya paborito ko sila. Pero yung isa kasi sa kanila, isa sa akong estudyante ay isa siyang barangay pulis anak. Parang di talon siya dyan sa bayan luma. Dito sa bayan luma. At ang kasaysayan ng buhay na naging mahirap din para sa kanya. Ibig sabihin, parang napagbintangan lang siya, nadamay lang siya. So ngayon, unti-unti, maayos na rin siya. Maging sa kanyang pag-iis, maging sa kanyang pag-usap, pagsasalita. At yun ang nag-motivate sa kanila. Kaya yung dalawa kong estudyante, parang mag-break ko sila. Kaya lang sa nawala pumunta na lang mas bati kasi nagka-problema yung kanyang tatay. So, ang ating buhay ay na kay Kristo. Bakit sinasabi na kay Kristo ng ating buhay? Tayo po, yung mga dati natin nakaugalian, mahirap pong baguhin, mahirap pong alisin. Totoo po, hindi. Totoo po yun. May mga ugali tayo na nais ng Diyos ay mabago. Kaya nga may mga karakter po doon na dapat makita. Ngayon, tayo mismo, alam natin sa ating mga sarili kung ano ang meron sa atin. Tayo mismo, tayo na ang dapat mag-control nito. Iwaksin na natin. Sabi dyan, yung mga pag-uugali at gawin daw ay dati na, mahirap tanggalin. Naging panuntunan ang ating mga buhay, mahirap para sa ating mga sarili. Madali lamang kung kahayaan natin ang buhay natin kay Kristo ang siyang umiral. Mahirap ibihis ang bagong buhay. Mahirap kong ibihis. Hindi ganon kadaling magbago ng landas. Mahabang proseso ng pagkikibaka sa mga gawin ng sanlibutan tungo sa pagbabago ng buhay. Totoo po yun. Yung mga nakasanayan natin, yung iba nga dyan, may mga night light pa, tama? May mga night light. Yung iba dyan, may mga tropa-tropa pa rin. Pero hindi natin sinasabi na ngayon, magbago ka na, kundi ikaw mismo ang pumili nito. Dahil ang buhay natin kay Kristo, tayo mismo ang bawat isa sa atin.
tayo mismo ang nakakakita nito kung paano natin ito gagawin at paano ito makukontrol. At alam natin kung sa buhay natin ay magiging, kung mapapahiwalay tayo sa Diyos, kung may magiging mali, bakit pa natin gagawin? Mahirap, totoo. Kaya nga, ang pagbabago may proseso rin po, hindi po madali. Kaya lang, lalo sa kanta, binabago niya ako araw-araw. At least may pagbabago. Unti-unti, hindi man bigla, at least may pagbabago. At tayo mismo, akala natin sa sarili natin, walang nagbabago sa atin. Pero dahil lagi na nandito, sa loob ng church, nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon, kapatid, magpasalamat ka na sa ating Diyos. Bakit? May ginagawa siya sa buhay. Hindi po madali ang buhay. Bilang mga taong nagpapayag na tayo na kasunod ng Panginoon Hesus, ay nakapailalim sa Panginoon sa buhay na ibinigay ng Diyos sa atin araw-araw. Hindi natin kaya, pero kaya ng Panginoon Hesus na suma sa atin ang totoong pagbabago. Bakit meron tayo mga pagbabago? Kasi tayo po, bilang mga Kristiyano na lagi ko po itong inuulit na sabihin, marami po tayong mga kahinaan sa buhay. Infirmities. Ikaw ba kayo kapatid? Tanungin ko kayo, ano ang mga infirmities ninyo sa buhay? Weaknesses. Marami tayo. Ang iba, sa pera. Sa pera, namatay po. Pera. Kailangan natin pag walang pera, nanghihina tayo, lululo tayo. Pag nabigyan mo yan, ay, pagtuwa, di ba? Yung ayudahan nga lang, yung malasakit eh. Tuwa yung mga nakukuha. Eh, yung hindi, naghihingotok sila. So, may mga pagkakataon po na makikita natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano kung ano dapat ang mahalaga. May pera o wala, sabi nga isang kapatid, sabi ng sir mo nga, may sapatos o wala, magpipres daw siya. O, siyempre, kailangan yun. Tayong Kristiyano, ano man bagay? Ano man ang gusto natin kung hindi naman nangyayari? Maliban po sa napipigilan ng pag-grow natin at yung nais natin ng paglapit sa Diyos, kailangan makita natin ito. Napakahalaga sa buhay natin. Ay, kunti na lang. Sana yun. Ay, isa na lang. Hindi po madali. Maliban po, ipailalim natin o ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Hindi po madali mabago. Sabi po sa Galatia 2:20, kabisado po ninyo yan eh. Sino po nakakabisado niya? Sabi niya, paborito po yun ang verse ng iba. Dapat paborito din natin yan. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Tingnan po natin mga kapatid, ang isang nakipag-isa kay Kristo, sabi doon sa 5:17, isa ng bagong nilalang. At sabi niya ni Paul, hindi na ako ang namumuhay, kundi si Kristo. Ngayon, kung si Kristo ang namumuhay, ano dapat ang maging pag-uugali natin? Unang-una na po doon, kaya nga po ang ating tema ngayon na ibinigay po ni Pastor Val, pusong mahabagin. Bakit kaya? Napakalalim po ng tema po na ating pinag-uusapan dyan. Napakalalim po niyan. So yung iba niyan, iba naman po ang magbabahagi ng mensahe niyan sa ating naiksinan po. Dahil kung ano yung, ang sabi kasi doon, ang mahabagin ay kahabagan din. Ay kung hindi ka mahabagin, hindi ka rin kahabagan. Kung ano ang ginagawa mo, siya rin yung suklit sa iyo. Diba? Kailangan maging maingat tayo. Kaya pag sinabi, hindi na ako ang nabubuhay, kailangan dyan, si Kristo ang sinasabing nabubuhay, kailangan maging Christ-likeness po tayo. Katulad ni Kristo ang ating pamumuhay. Ano ba si Kristo? Ano ba ang kanyang imahe? Ano ba ang kanyang mga ginawa? Ano ba ang nakita natin, nabasa natin sa Biblia na ginawa ni Kristo? Ano ang kanyang karakter?
makikita po natin kung tayo po binabasa natin ang Biblia, makikita po natin at siya mismo, kahit walang magsalita nito, malalaman natin sa sarili po natin na ganito pala dapat ako. Dapat pala hindi na ako nanguhusga. Dapat pala hindi na ako nang-aapi. Dapat pala hindi na ako nananakit. Dapat pala hindi ko na siya sinisiraan. Sa halip, tulungan ko na lang siya. Kung ano ang kahinaan niya, tutulungan ko siya. Kung wala siya na lang, tuturuan ko siya. Amen? Dapat ganun tayo bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, hindi lamang mga pastor, maging sa atin. Lahat po tayo, pwede tayong magturo, i-share natin yung mga nalalaman natin. Kasi lahat po tayo na nandito, hindi ako naniniwala na wala kayong narinig. Dinala tayo ng Diyos dito. Pinagsama-sama tayo dito upang makapakinig ng bawat mensahe. At yung mensahe niya na napakinggan natin, pwede po natin ang ibahagi sa iba. Iparanas natin sa iba yung biyaya na ating pong natanggap. At ito po ang huli. Conclusion po. Ayan po, conclusion. Ang pusong mahabagin ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung hindi po tayo pinibig ng Diyos, hindi po ito pinadama sa atin, hindi rin po natin kaya magbigay. Dahil ang tao po, likas po ng matigas ang ulo, maging ang kanyang puso. Masuwayin. Sabi diyan, ito ang dahilan, kaya natin nagagawa ang ibigin ang ating kapwa. Ito rin ang nagtutulak sa atin upang tayo maging mayaman sa mabubuting gawa. Micah chapter 6 verse 8, ang sabi, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbaba, sumunod sa Diyos. Amen? Amen. Tayo po tayong lahat at dyan po tayo magtatapos. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos aming Ama, salamat nga po Panginoon sa bawat mensahe na tunay Panginoon na minsan hindi po namin maunawaan at hindi po namin magawa sa aming buhay sapagkat kami po ay mahina. Lord, sa bawat kahinaan namin, wala kaming ibang gagawin kundi ang magtiwala sa iyo. Sa mga hinahangad namin sa buhay, sa mga plano namin, Panginoon, sa mga nais namin marating sa buhay, God, hindi namin kaya. Higit lalo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nandito ngayon. Tunay nga, O Diyos, na inilalapit namin ang sarili namin sa iyo. God, kung ito'y makakabuti sa amin, Lord, nawa, maranasan namin ang mga bagay na dapat at hinihingi namin sa iyo. Lord, sa bawat mensahe sa umagang ito, Panginoon, patuloy mo po kami tulungan, turuan upang ang aming puso ay tuluyan na pong lumaya anuman ang aming mga pinangahawakan sa buhay. God, ang puso mahabagin, patuloy mo pong ibigay sa amin. Alam po namin na mahina kami pagdating sa bagay na ito. Lord, dalangin namin na sa bawat pagkilos at paggawa namin, makita namin, Panginoon, kung ano ang halaga at ang sakripisyo mo sa bawat isa sa amin. Lahat kami, Panginoon, nagpapasakot sa iyo, ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ang lahat sa buhay namin, sapagkat hindi kami magtatagumpay maging sa iyo mga layunin kung saan, Panginoon, inilagay mo kami kung hindi mo kami sasamahan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito at nawa, Panginoon, ikaw ang aming naitaas at ikaw ang aming naparangalan at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.